Bagamat mahina ako sa buhay, pagkamatay ko, isinilang akong muli bilang hari ng monsters, si Godzilla, at nakuha ko pa ang Monster Sign Evolution System. Ako po si Lin Shen, at ako po ay isang junior high school student. Dahil sa isang malubhang sakit sa aking pagkabata, ang aking katawan ay naging napakahina. Maaari lamang akong maghang mula sa horizontal bar para sa isang maximum na 8 segundo, pamahalaan ng isang solong push-up sa karamihan, at hindi maaaring gawin ang isang solong sit-up. Sa mata ng aking mga kaklase, ako ay isang physical education failure, madalas walang awa pangungutya at pinagtatawanan sa pamamagitan ng mga ito. Maging ang gym teacher ay napapabuntong hininga lamang nang makita ang aking impressive performance. Isang araw, nakatanggap ako ng package mula sa security guard sa entrance na ipinadala ng aking mga magulang. Dahil naubos na ang lahat ng aming ipon dahil sa sakit at malaki ang utang na naiwan sa amin, ang aking mga magulang ay patuloy na nagtatrabaho sa malayo sa bahay upang kumita ng pera upang bayaran ito. Sa loob ng package ay ang paborito kong Godzilla figure at isang encouraging letter mula sa tatay ko. Sana maging kasing lakas at tapang ko si Godzilla. Habang binabasa ko ang paghihikayat ni Itay, nababad ang mga mata ko. Gusto ko rin maging malakas, pero matigas. Noon lang, inagaw ng mga kaklase ko ang Godzilla figure ko, nilali ako dahil sa paglalaro ko ng mga bagay na parang bata at pagtawag sa akin ng hindi lalaki. Habang sinusubukan kong bawiin ito sa kanya, mukha siyang mapaghamak at itinapon ang figure sa kalsada. Nagmadali akong lumapit sa figure nang walang pag-aalala, at nang malapit na akong makarating dito, isang malaking truck ang dumating na mabilis na papunta sa akin. Sa malakas na pagsabog, nataman ako at nahulog sa isang pool ng dugo. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili sa karagatan. Maraming nilalang sa dagat ang lumangoy sa harap ng aking mga mata. Ito ba ang kamay ko? At ano naman ang buntot na ito sa sandaling iyon? Gulo ang isip ko. Ito ba ang kabilang buhay nang tumingin ako sa paligid, may maliwanag na ilaw na lumitaw sa aking harapan. Ding dong! Online na si Kun. Natukoy host ay may regained kamalayan Monster Sign Evolution System aktibo. Sa aking pagtatanong, nalaman ko na ang Kun sa harap ko ay talagang isang Monster Sign in Evolution System, at ako ang sinaunang overlord na nakatala sa Classic of Mountains and Seas. Ang system ay ipinakita, host Lin Shen, isang juvenile ng lahi ng Thunder Dragon, Tyrant Rango bloodline. Timbang 125 tonelada, taas 7, 9 na metro, bihasa sa singil, kagat, at dragon tail swinging. Matapos iling ang aking buntot at iwagayway ang aking mga kuko upang matiyak na hindi ito isang panaginip, nag-sign ako sa system. Binabati kita sa host para sa unang matagumpay na pag-sign in. Convert pagkain sa evolution points sa pamamagitan ng devouring. Gantimpala sa pag-sign in, dagdag rango kasanayan Dever. Lugar ng pag-sign in, Mariana Trench. Ipagpatuloy mo lang ang pagkain at hindi ka mamamatay. Speaking of pagkain, nagsimulang umungol ang tiyan ko. Parang baka mamatay ako sa gutom kung hindi ako kumain ng isang bagay sa lalong madaling panahon. Napansin ko ang isang liwanag sa unahan. Maraming mga nilalang sa malalim na dagat ang may bioluminescent na katawan, kaya dahan-dahan akong lumapit upang makita kung maaari kong kainin ito. Nang malapit na, nakita ko na ito ay isang isdang malalim sa dagat, na mukhang lubhang nakakatakot, na may malaking bibig na puno ng matatalim na ngipin. Ilang segundo kaming nagtitig sa isa't isa, tapos pareho kaming tumalikod at tumakas. Tinuya ng system ang aking makulat na pagtakas, ang isdang iyon ay hindi man kasing laki ng iyong palad, bakit ba ang heck mo ay? Tumatakbo, ano ang kinatatakutan ko? Habang pinagmamasdan ng mga isdang tumatakas, nagsilaw ako ng masamang ngiti. Binilisan ko ang pag-akyat at ginamit ang dragon tail swing sa isda. Sa isang nakakaawa na sigaw, ito ay ginawa para sa natakot ako sa lakas ko, pero ang system ang naghagi sa akin ng malamig na tubig. Hindi mo ba nakikita kung gaano kabigat ngayon habang nakatingin sa mga kasuklam-suklam na isda sa harap ko? Hindi ko na naihatid ang sarili ko para kainin ito. Pero para mapuno ang tiyan ko at hindi mamatay sa gutom, nilunok ko ito ng diretsyo. Pangit man, medyo masarap ang lasa. Matagumpay na paglamon ng malalim na isda sa dagat, evolution points dagdag 5.
Natapos ang unang paglamon, at nagkaroon ng espesyal na kakayahan sa Grade C, pagbibigay liwanag. Ang iyong dorsal fin ay maaaring maglabas ng isang malabong ningning. Hindi ako nilinlang ng system, talagang nakakuha ako ng espesyal na kakayahan at evolution points. Na-activate ang illumination skill at naglabas ng maliwanag na ilaw ang aking dorsal fin simula sa buntot hanggang sa tuktok ng aking ulo. Ang kakayahan na ito ay napakabuti. Maaari itong makaakit ng mga nilalang na lumapit. Kaya, ako ay naging isang unfussy sanggol monster, simula ng isang frenzied devouring. Patuloy na tumunog ang system notification, at ang evolution points ko ay tumataas ng langit, dagdag 8, dagdag 5, dagdag 15, dagdag 50. Ding! Binabati kita sa unang paglamon mo ng isdang barrel eye sa malalim na dagat, na nagbibigay sa iyo ng pangitain sa gabi na maihahalin tulad sa isang owl, at nakuha mo ang espesyal na kasanayan, ang pangitain sa gabi. Mas marami akong kinain na seafood in one go kaysa sa buong buhay ko noon. Mayroon akong 1,000 evolution points. Gusto kong magsimulang mag-evolve, agad na binalot ng sinag ng liwanag ang aking katawan. Ginastos ang 300 evolution points para sa scale reinforcement. Ginastos ang 200 evolution points para sa claw enhancement. Ginastos ang 500 evolution points upang madagdagan ang laki. Halos 1 metro na ang taas ko kaysa dati, mas matibay ang hitsura. Ang pagiging 100 metrong higanting monster ay tiyak na hindi isang panaginip. Kaya, tinanong ko ang system kung nasa Earth pa rin ako, ngunit sinabi sa akin ng system na mag-explore ng mag-isa. Mapanlit kong sinabi, system na naglalaro pa rin ng koi sa akin. Sa tingin mo ba ito ay isang laro ng paggalugad? Ang lokasyon ng aking pag-sign in ay ang Mariana Trench, na nangangahulugang nasa Earth pa rin ako. Pero sa ngayon, masyado akong mahina at kailangan kong palihim na lumakas. Kapag nakalusot na ako sa 100 metrong antas, panoorin ninyo akong magugulat sa mga hayop. Ang mga missile massage at magma bath ay walang malaking bagay. Ang aking layunin ay upang lumubog ang lupain ng cherry blossoms at patagin ang magandang bansa. Matapos magtakda ng isang maliit na layunin, sinimulan ko ang isang bagong pag-ikot ng paglamon. Basta hindi ako mamatay, kakain ako na parang walang bukas. Habang nag-enjoy ako sa aking paglamon, dahan-daang bumukas ang isang mata ng isda sa ibaba ko, at biglang umunat ang isang galami, matibay na hinawakan ako. Ito pala ang isa sa mga overlord sa malalim na dagat, ang higanting pusit, na kilala rin bilang Architeuthis. Sa sandaling iyon, kasing liit ako ng langgam sa harap nito. Nang maramdaman kong hindi na ako makahinga at malapit na akong mamatay, isang malaking madilim na anino ang bumalot sa amin. May isa pang overlord sa karagatan na lumitaw, isang sperm whale, na mas malaki pa, ang lumangoy sa aming ulo. Marahil dahil napakaliit ko, hinayaan ako ng pusit, bumaling sa sperm whale, at ginamit ang 10 tentacles nito upang matatag na kontrolin ang sperm whale. Ang dalawang overlords karagatan ay nagsimula ng isang mabangis na labanan. Uhaw sa dugo, walang pakundangan, galit. Sa sandaling ito, natanto ko kung gaano ako hanggal, iniisip na ang pagiging muling ipinanganak bilang monster ay nangangahulugan na maaari kong mawala ang aking sarili sa kapalaluan. Ngunit sa harap ng dalawang behemoth na ito, ako pa rin ang mahina at walang kapangyarihan na maliit na weakling. Lumabas sa aking isipan ang mga alaala ng pag-aapi at pagkutsa sa akin ng mga kaklase, at nagugong ako sa kanila, mula ngayon, ay lalong lalakas. Hindi ko iiwasan ang anumang paghihirap, o hahayaan akong muling mang-aapi ng sinuman. Nag-charge ako at kinagat ang pusit, pinunit ang isang piraso ng laman at sinimulan kong lamunin ito ng maingay. Ang lasa ay lubos na mabuti, nakapagpapaalaala ng hilaw na cuttlefish. Matagumpay na devouring ng higanting pusit, gantimpala dagdag 21 evolution points. Isang gantimpala ng 21 points para sa isang kagat lamang, ito ay isang malaking panalo. Kaya nagsimula akong mag-alala na mapunit ang mga galami ng pusit, na patuloy na tumunog ang mga notifications ng system. Ang pusit ay nasa sobrang sakit kaya nagsimulang umikot ang mga mata nito, ito ang nakukuha mo sa pag-abala mo sa akin. Habang nag-enjoy ako sa aking pagkain, inilabas ng pusit ang sperm whale at galit na nagningning sa akin sa mga mata ng patay na isda nito.
Nahuli ako ng off guard at nalibogan na naman ako sa mga galami. Ano po ang meaning nito? Hindi paghabol sa sperm whale at pagpili sa akin dahil mas maliit ako. Ngayon ay talagang nagalit ito sa akin. Kinagat ko ang galami nito at mabangis na pag-atake. Monster ako ngayon, hindi ako natatakot sa iyo. Ikaw na patay na pusit, patuloy kong kinakagat ang mga galami ng higanteng pusit. Ito ay kaya bigo ito ay nagsimulang bubble, naghahanda upang atake sa akin. Noon lang, ngumiti ang sperm whale at kinagat ang ulo ng pusit. Ang dalawa sa amin coordinated sa itaas at sa ibaba, na nag-iiwan ng pusit walang pagkakataon upang labanan ang likod. Ilang sandali pa, tuluyan na naming kinain ang higanteng pusit. Tamad kaming nakahiga sa tubig, at nakontento sa pag-aalinlangan. Matagumpay mong nilamon ang higanteng pusit, na kumikita ng 3,000 evolution points. Nagliwanag ang mukha ko sa gulat. Bagamat kalahati lang ng giant squid ang kinain ko, talagang generous ang evolution points. Noon lang, tumingin sa akin ang sperm whale, na nagpapakita ng tusong pagngiti. Nang makita ang ekspresyon nito, ang galit ay lumakas sa loob ko. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng nagusto mo bang makipag-away sa akin? Naisip ng sperm whale na kainin ako, ngunit ang imahe ng pagsaksak ng mga spike sa aking likod ay lumitaw sa isip nito, ang mukha nito ay nagpapakita ng pag-aatubili. Ito ang lalong nagpagalit sa akin. Ano ba yung itsura? Akala mo mas magaling ka sa akin? Sige, labanan mo ako. Ang sperm whale ay tumalikod ng walang pag-aalinlangan at umalis. Habang pinagmamasdan ng pag-urong nito, inilapat ko ang aking mga kamay sa aking balakang, considering na ngayon mo lang ako tinulungan, ipapaalam ko sa iyo ang oras na ito. Gusto kong mag-upgrade. Muli, isang globo ng liwanag ang pumalibot sa akin. Ginastos 500 evolution points, scale reinforcement. Ginastos 500 evolution points, higanting claw reinforcement. Ginastos 500 evolution points, fang reinforcement. Ginastos 1,500 evolution points, laki ng pagtaas. Pagkatapos ng mga enhancements, ang aking pangangatawan ay naging mas matibay, ang aking mga linya ay mas tinukoy, tumitimbang ng 179 na tonelada at nakatayo ng 10 metro ang taas, nagtataglay ng kasanayan sa S-dagdag, Dev-R, kasanayan sa Grade C, Illumination, at E-grade na kasanayan, Night Vision. Sa sandaling ito, naisip ko, kung may monster version lang ng credit, masisiyahan ako sa paggastos ng maaga. Nagsimula akong tumingin sa paligid para malaman kung mas marami pang higanteng pusit ang malapit. Kung makakakuha ako ng isa pang 50, ang aking laki ay masira sa 50 metrong marka. Higanteng pusit man o sperm whale, lahat sila ay dudurog sa isang pag-swipe ng aking kuko. Binabati kita sa unang paglamon mo ng higanteng pusit, na nakatanggap ng espesyal na gantimpala, isang monster compass system, natakot ka sa akin. Pwede bang itigil mo na ang pagiging dramatic? Palagi skill unlocked, kasanayan sa antas ng monster compass. Ang compass na ito ay maaaring makakita ng pagkakaroon ng monsters. Sa ganitong galing, hindi na ako takot na ma-ambush ng higanteng pusit. Para maging ligtas, pinatay ko ang ilaw na inilabas mula sa aking palikpik sa likod. Giant squid, tingnan mo kung paano kita pagdodominahan sa pagkakataong ito. Kaya, lumangoy ako patungo sa malalim na dagat. Sa loob ng ilang araw, natakot ang higanteng pusit kaya nagtago ito at hindi nang ahas na magpakita. Inilipat ko ang swerte ko sa mababaw na tubig para makita kung makakahanap ako ng ibang mabibiktima. Makalipas ang 1 linggo, binayaran ko ang aking desisyon. Sa sandaling iyon, gutom na gutom ako kaya nahilo ako. Halos walang malalaking isda sa mababaw na tubig, ni hindi sapat para kunin ang aking mga ngipin gamit ang isang malaking puting petang, hawak ang rumbling tiyan ko, nagpasya akong mag-sign in muna. Kung hindi ako makahanap ng pagkain, babalik ako sa malalim na dagat.